Amen? So, pwede bang palakpakan natin si Lord? Mahina eh. Yon. Pakisabi sa katabi mo, masaya ako nandito ka. Yeah. Kasi maulan po ngayon, no? Alam natin, pag maulan, masarap matulog. Yan. Binabati ko rin pala yung mga nanonood sa atin online. Welcome po sa church. Yan. Before we proceed, ano po ang topic natin today, this month sa church? Naalala po natin yung series? Ano pong series natin? 1, 2, 3. First Thessalonians. Yan. So, sino nakakaalala ng message ni Pastor? Anong title nun? Batingaw. Yon. Last week, ano po yung sinam ni... pag may katwiran ka, paglaban mo. Yan. So today po, pag-uusapan natin is chapter 3 na tayo. Yan, malapit na tayong matapos sa ating series. And then, before we proceed, pwede ko bang i-invite yung lahat? Let us pray muna. Samahan niyo po ang manalangin. Pwede po tayong tumayo. And let's give honor to the Lord. Yes, Lord, we worship you, Panginoon. We honor you. Tinataas namin ang pangalan niyo, Lord God. Lumalapit kami, Lord God, with a humble heart, Panginoon. Lord, first of all, sorry for the sins, Lord God, na mga nagawa namin, mga pagkukulang namin, Lord God. We repent, Lord God, of these sins, Lord God. And we humble ourselves. Lumalapit kami sa inyo, Lord God, with a humble heart, Panginoon, na mag-speak kayo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Gamitin niyo ang instrumento to speak, Lord God, mga words na nanggagaling sa inyo, Panginoon, na maintindihan namin itong mensahe niyo ngayong araw, Lord God. And we pray, Lord God, na uuwi kaming blessed at magbabago ng buhay before this day ends, Panginoon. Maraming salamat for this day in Jesus' name. Amen and amen. Yan po. Sige po, pwede tayo maupo. No? So, First Thessalonians, Book of Thessalonians po tayo. So, mapapansin nyo yung Thessalonians po is, ang tawag po sa book na to is epistles. No? Yung Bible po kasi is composed of many books. No? Meron yung mga songs, Psalms, no? Gospel books, ano po. And then, ito po isang klase is epistles. Ibig sabihin mga letters. No? Sino magsusulat ng letters dito? Naranasan magsulat ng letter? Na? Siguro yung mga generation ngayon, baka hindi na masyado. Pero dati, yun yung uso eh. So sa letter, sinesend niya to sa mga iba-ibang pwedeng sa tao or sa lugar, sa mga churches na build ni Paul. So isa po itong Thessalonians na church na pidalahan ni Paul ng letter. And ito po yung pag-uusapan natin today. Title po pala ng message natin today is Mananatili. Amen. So Paul is writing a letter for the Thessalonians. Ano po? So yung Thessalonians po, ang bansa po tawag doon, ang lugar po na yun is Thessalonica. Yun po yung pangalan ng lugar. Thessalonica. It's a Greek city. Greek city po siya. So, ibig sabihin, yung mga tao doon is naniniwala sa mga Greek gods. They practice polytheism. Maraming pinaniniwalaan. Meron pong halo-halo, Egyptian gods, may Roman gods, according to history. Yung mga early times daw doon. Yun yung mga pinapaniwala iba-iba. Yan, sila Zeus. No, kilala po ba natin yan, sila Zeus? Yan, naniniwala sila dyan. So, according sa history, yung dating takbo ng religion doon sa Thessalonica. And then, bigyan ko ng background kung ano nangyari muna bago tayo pumunta sa Thessalonians. Kasi maganda malaman natin yung story behind. Ano po? Siyempre, para may context tayo. So, Acts 17. Punta mo tayo sa Acts 17, verses 1 to 9. So, on ko lang pala. Hindi pa siya naka-on. Ayaw. Ayun. Acts 17, verse 1 to 9. Kung may Bible po tayo, hindi nyo makita, pwede nyo pong tingnan sa Bible. Basahin po natin. Or kung mayroon kayong notebook din, pwede nyo isulat. No? So sabi dito, verse 1, when Paul and his companions had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a Jewish synagogue. As was his custom, Paul went into the synagogue, and on 3 Sabbath days, he reasoned with them from the scriptures. So, 3 Sabbath days, ilang Sabbath po meron sa isang linggo? Isa lang. So, ibig sabihin, mga 3 weeks, nandun siya. Pabalik-balik, every time. Nagsishare ng Word of God. So, sabi nga doon sa video yung pinanood natin, and almost a month, nakapag-establish po doon ng church sa Thessalonica. Isang buwan. Ano po?
Marami naniwala. And then, sabi dito, verse 3, explaining and proving that the Messiah had to suffer and rise from the dead, this Jesus I am proclaiming to you is the Messiah, he said. So, sinishare si Jesus Christ, yung nangyari nung time na yon. Ano po, kasi hindi pa nakarating yung balita dito sa Thessalonica na may Jesus na bumaba sa lupa, pinako sa krus, namatay, na buhay ulit, para sa kaligtasan nating lahat. Ito po yung inaantay nilang Messiah eh. And sa ano po pala Thessalonica, may mga Hudyo din, may mga Jews ng time na yon. So sabi diyan, some of the Jews were persuaded, naniwala, and joined Paul and Silas, as did a large number of God-fearing Greeks. May mga Greeks din po silang nawin. Amen. So, quite a few prominent women, may mga babae, no? And noong time na yon, nakapag-establish ng church. Yun po yung church ng Thessalonica. And then, after nun, basahin lang po natin para malaman natin yung nangyari. Other Jews were jealous. Yan. Kaso, hindi lahat ng Jews kumampi or parang naniwala eh. Yung iba nagselos. Ang ginawa nila, gumawa po sila ng fake news. Yan. Uso na pala dati yan. Siniraan sila. Ano po, pinakalat yung fake news. Mga naiinggit eh. Sabi diyan, they rushed to Jason's house. Si Jason daw yung isa sa mga nag-accommodate kila Paul and Silas ng time na yon, na ilabas. Ganyan. Kasi inaakusahan sila na again sa hari. Kasi may sinishare daw silang bagong hari, no, which is, ang pangalan is Jesus. No? Sinishare nila, may bago daw king. No, that's treason, pagtataksil kay King Caesar ng time na yon. So, ganun yung pinakalat nila ng balita. Ano po? So, nagkagulo. Hinuli sila, wala sila Paul and Silas noong time na yon. Si Jason lang yun nandun. Nahuli siya. And nag-bail din naman, naka-bail siya, nakatakas. And then kung babasahin po natin ito, next na slide, para lang na magets natin. Sabi dito, after nung patakasin sila, kung babasahin pa natin yung kasunod ng verse 9, si Paul and Silas po, umalis nung gabi. Nag-decide na silang umalis ng Thessalonica kasi delikado na eh. Hinahunting na sila. And papatayin sila eh. So, umalis na sila for the safety and safety din ng mga taga-Thessalonians. Lumipat sila sa Berea, katabing bayan. Then doon din sila nag-share ulit. Nag-share ulit sila doon. Kaso na-discover ng mga Jews na kalaban na andun sila. So pinuntahan ulit, nagpakalat doon ng fake news, nagkagulo doon. Napilitan tuloy umalis na sila Paul. So malayo na sila sa Thessalonica noong time na yon. So yun po yung nangyari, nagkagulo, they were persecuted that time. Ano po? So kaya po dito sa 1 Thessalonians, nagsulat po si Paul kasi wala siyang way pumunta doon eh. Hindi siya makapunta eh. Kumbaga, na-deport siya. Bawal siya pumunta doon. May kaso ka doon. So, ang way lang is to send a letter. Wala namang pong Facebook dati. Wala namang Zoom or Google Meet tulad ngayon. So, letter lang. Sulat-sulat lang. Ano po? So, ito po yung sinulat niya para sa mga tiga-Thessalonica. Kaya po nung chapter 2, kung mababasa po natin sa 1 Thessalonians chapter 2, ang tindi nung desire ni Paul na makita ulit sila, yung intense desire, kasi namimiss niya na eh. Yung intense longing, ano po, sa mga tiga-Thessalonians. So, frustrated na si Paul nung time na yun. He was really frustrated. And then, nalaman pa niya, na-discover pa niya, na may dumating na balita na yung mga tiga-Thessalonica is pinipersecute na. Ayan na, dumating na yung trouble. Nag-i-struggle na sila. Pinapahirapan na. Kaya nga sabi doon, yung mga naniwala daw, sabi, they were isolated by their Greek neighbors. No? Hindi na sila pinapansin. No? Tinatakwil sila ng mga pamilya nila, yung mga naniwala. Tinatakwil sila ng mga pamilya nila. Ano po? Nagagalit sa kanila. No? So, antindi na. Nalaman ni Paul yun, nagalit siya eh. Nagalit, nag-worry, no? Inisip niya masyado, na-stress. Kaya po pupunta tayo sa 1 Thessalonians 3. Yan. Chapter 3, verse 1 to 5. Tagalog po to para mas madali nating maintindihan din. Ano po, basahin natin. Isa-isa nating ihimayin yung word per word itong chapter na to. So, kaya naman, nang hindi na kami makatiis, minabuti naming magpaiwan sa Atenas. Si Paul po yung nagsasalita dyan. Hindi daw siya makatiis, no? Kasi gusto niya ng pumunta, no?
Doon sa Thessalonica, nalaman niya yung balitang pinapahirapan sila. They were persecuted. So, minabuti, sabi ni Paul, pero dahil may situation nga, wanted sila, nagpaiwan muna siya sa Athens. Ay, isang Greek city din yon. Tapos, ang ginawa niya, pinadala niya sino? Si Timothy. Ayan o, suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid at kamanggagawa para sa Diyos sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Isinugo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya. Ano pong purpose ni Timothy? Ba't siya pinadala? To strengthen and encourage them in faith. Ayun, patatagin kayo at palakasin sa inyong pananampalataya. Bakit kaya kailangan ng strengthening? Ano po? Nangihina ba sila? Nade-discourage kaya sila? Nadadown sila? Nasishake kaya yung faith nila ng time na yun? Bakit kailangan, sa ibang term po, comfort, to send comfort. No? Kasi nga, they were troubled. No? They were experiencing persecutions sa mga mga Griego, and then mga kapamilya nila. Ano po? So, pwedeng ma-discourage talaga yung tao, manghina, ma-defocus, mawala sa faith, at eventually baka mawala sa Panginoon. So, kaya medyo, gigil na si Paul eh. Gusto niya nang pumunta para i-encourage sila. So, pinadala niya muna si Timothy to do that task. So, ayaw niya kasi baka mamaya mag-quit na tong mga to. Baka balikan na lang nila yung dati nilang buhay. Kasi mahirap eh. Pero sabi po dito sa verse 3, masahin natin yung verse 3. Upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam ninyo nga mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Yeah, persecutions, sabi dyan, pag-uusig, bahagi daw. So, ibig sabihin, it's the will of God, ba? Na pahirapan itong mga Thessalonians. Na parang medyo pangit sa pandinig, Kalooban ng Diyos na ma-persecute yung mga tao doon. Ano po? Parang hindi si God yun, Pero mas maintindihan po natin yan. Ano po? Kasi po, lahat po talaga kaya po dito sa verse 4, sabi dito, ipinagpauna na namin sa inyo nung naririyan pa kami. Bago siya nag-start doon, actually sinabi niya na, nag-set siya ng expectation. Sabi natin, expectation. Sabi niya, mag-expect kayo ng persecution. Uusigin tayo, sabi niya. At yun nga, nangyari na nga yung persecution na yun. Dahil sa pag-share ng Word of God, we will be persecuted. Dahil sa paniniwala at pananampalataya kay Lord, you will be persecuted. Kasama po yun. Huwag po tayong ma-discourage. Kasama po yung may mga persecutions po na afflicted na will ni Lord sa buhay natin. Ano po? Bakit ganun? Akala ko ba pag sinunod ko si Lord, magiging maayos ang buhay ko? Dapat blessing, may good vibes. Hindi po ba? Tama po, dapat peaceful and secured pag kay Lord. Pero bakit may mga persecutions, paghihirap na dadaanan? Bakit may trials? Ba't may dadating na pangit na situation? Alam niyo po, sa gospel, sinabi po ni Lord, what is the cost of discipleship? What is the cost of following Christ? Naalala po natin. You have to deny yourself, pick up your cross, and follow me. Meron pong cross na kailangang i-bear. Kaya hindi po yan madali. May kanya-kanya po tayong cross. Amen? We have a lot of cross na may kinikerry. Kanya-kanya, bawat isa po sa atin. The moment na susundin mo si Lord, there is a cross that you need to carry. Hindi po madali. Kaya nga sabi, ang daan sa langit ay makitid, mahirap. Pero ang daan sa impyerno, maluwag, walang traffic, no? Hindi binabaha. Amen? Mapili na lang kayo, saan tayo dadaan. Kaya sabi rin dito ni Lord, John 15 sa verse 18 and 20, next natin. Yan, sabi dyan, if the world hates you, keep in mind that it hated me first, sabi ni Lord. Ano po? Kung ang mundo, ang sanlibutan ay galit sa'yo, alalahanin mo na una sila nagalit sa akin. Kaya sabi dyan, if they persecuted me, they will persecute you also. Sigurado po yan. Amen? May conflict po pag sinunod mo si Lord. Kasi ang sanlibutan,
Sinful yan eh. Sinful nature. At tapos susundin mo si Lord, which is holy. Ang sin at holiness is contradiction yan. Hindi yan magiging close, no? Magkokontrahan po yan eh. Amen? Hindi yan magtutugma. That is why we Christians, when we follow the Lord, makakalaban mo yung sanlibutan talaga. Ano po? Kaya kapag umagainst ka sa sanlibutan, ang tingin sa'yo kalaban. Bigyan an example, halimbawa yung sa LGBT ngayon. The moment na magsalita ka about the Word of God, sasabihin, tingnan mo tong taong to, kala mo kung sinong malinis. No, gaganunin ka kaagad eh, no? In the first place, wala ka naman sinabing malinis ako eh. No? Malinis tayo. No? So, you will be persecuted. They will go against the Word of God, the holiness of God. No? Kasi sinful nature sanlibutan eh. And that is the way things. Ano po? Kaya ito pong nangyari sa Thessalonians, nung sinunod nila si Lord, these afflictions are expected. No? Expected na yun. Mahihirapan talaga kayo. Kasi unang-una, ang daming Diyos na mga yan. Ano po, merong ano yan, merong mga naniniwala kay Zeus, sa mga Egyptian gods. Ano po? So, malaking struggle yun nangyari. So, nagkaroon ng ganon. Iba naman po kasi yung appointed na suffering, dun sa suffering na dahil sa ginawa mong kasalanan. Amen? Magkaiba yun Iba yung inalaw ni Lord, naalala natin si Job. Yung nangyari kay Job sa buhay niya. Yun, inalaw ni Lord yun. No? Inalaw ni Lord mangyari yun. Pero yung ganito, example, nagyoyosi. Ang lakas mo magyosi, tas nagkalang cancer ka. Tas magpe-pray ka ngayon, Lord, alam ko, malalagpasan ko tong problemang binigay nyo. Doon ka nagkakamali. No? Hindi po yun binigay ni Lord. No? It's because of, ang problema nun, ikaw. Ano po? Pag ganon. So, dahil yun sa ginawa mo. Nagigets natin. So, yung afflicted persecution, mga pahirap, it's something kaloob ng Panginoon. Dadaan po tayo dyan. You will be persecuted. Alam niyo nung early Christians, maraming disciple po pinatay. Halos lahat ng apostles pinatay. No? Yung iba sinunog, merong pinako ng patiwarek, no? Pabaliktad. Amen. Marami sa kanila, they were persecuted, they were killed. May mga binato, no? Stoned to death nung time. Pero tumigil po ba mga disciple? Si Paul po ba tumigil? Pag alis niya ng Thessalonians, ayoko na. Tama na, dito na lang ako. No? Delikado na buhay ko. Hindi siya tumigil. Nung lumipat siya ng ibang bansa, nag-share pa rin siya. Kahit alam niyang mangyayari ulit yon. Why? Because in their mind, the commission is greater than the persecution. No? So dahil nga alam ni Paul itong Thessalonians, they were persecuted, he started to worry. No? Napaisip si Paul, kamusta na kaya sila? Sana hindi pa sila tumitigil. Sana hindi pa siya nag-quit. And understandable yon kasi unang-una, isang buwan pa lang yung church. Nakakatayo lang. Amen? Kabago-bago. Kumbaga baby Christian pa yung nandun. Matindi ito, nawalan pa sila ng leader. No? Baby Christian na nga, nawalan pa ng leader, tapos pinipersecute pa. So, alala ngayon si Paul. Wala, napilitan siyang iwan yung church talaga eh. So, pinapunta niya si Timothy. Sige na, check mo sila. And then, nakapatay pala. So, pasok po tayo. Kasi 3 part po pala itong Thessalonians. Doon tayo sa part 1. And then, papunta po tayo sa part 2. Sa verse 5, sabi dito, kaya nga nang hindi ako makatiis ay nagpadala ako rin na sugo, si Timothy, upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Nag-aalala ako na baka natukso na kayo ng dyablo at kung magkagayoy mawala ng kabuluhan ang aming pagpapagal. Ano po? Yan na po yung nararamdaman ni Paul. No, baka natukso na sila ng demonyo eh. No? Baka natukso na sila mag-quit, tumigil, mag-give up, mawala. At saka sayang yung ginawa ni Paul na trabaho na pag-share sa kanila. No? They will be in vain. Ano po? So, okay lang po ba? Halimbawa, may cell group ka tapos in the end, nag-backslide. Nawala sa Panginoon. Okay lang po kaya sa iyo yun? Siyempre hindi. Ganun po yung pakiramdam ni Paul. Hindi sa kanya okay yun. No? Ilang buwan mong sinamahan. No? Nililibre mo ng pagkain.
Nililibre mo pagkain, binigyan mo ng panahon, no? Tapos nawala ng saysay kasi nawala na nag-backslide. So masakit para kay Paul yung ganun. No, yun po yung pakaramdam. So he sent Timothy to strengthen and establish their faith. Mapatibay yung kanilang stand sa paniniwala kay Lord. Ma-encourage sila. No? Kaya nga sabi sa ibang passage, to comfort them in their faith. Kasi nung time na yun, pwede na pumasok yung doubts. Tama ba tong pinili ko? Sabi nila, baka isipin ng mga Thessalonians, tama ba itong pinapaniwalaan ko? Ba't parang puro kaguluhan? Bakit puro paghihirap yung nararanasan na? Ba't nahihirapan na tayo? So baka pumasok na yung doubt sa isip nila, ma-shake yung faith, sumuko na lang, mag-quit. Amen? And as leaders, pinakita rin po dito sa passage na to, bilang mga ministers, yung mga leaders, tayo pong mga nandito sa church, we are ministers. Ministers po tayo. We must provide strength, encouragement sa mga tao. Amen? Dapat nakakapag-encourage tayo ng faith. Kaya nga sabi po, to bear, anong kailangan natin? Bear fruits. Anong kind of fruit? Fruit that will last, yung manana, tili hanggang dulo. Amen? Our job as leaders is to ensure, ma-strengthen, mapagtibay yung pananampalataya ng mga tao, na yung mga tao is manatili, nakatindig kay Lord, naniniwala kay Lord, nasa poder ni Lord. Amen po ba doon? Kaya po dito sa verse, yung next slide, ito na po yung part 2. Ito yung report ni Timothy. So nakabalik na si Timothy. Ngayon, nakabalik na rito si Timoteo at maganda ang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya. Sabi diyan, binalita rin niya na lagi niyo kaming naaalala at malaki ang pananabik na makita kami gaya ng pananabik naming makita kayo. So nakita dito, na-discover ni Paul, ayon sa report ni Timothy, na yung mga tiga-Thessalonians ay nanatiling tapat, faithful. Amen? Hindi na nakalimutan si Paul. Actually, sabi nga dito, excited din silang makita ulit si Paul. Amen? So, good news, yun nangyari. Good news po. And then, sabi sa English, yung pananampalataya nila, yung faith nila, yung love nila, it's as strong as ever. It's growing strong. Kung paano sila nung umpisa, yung passion, yung intensity nila nung umpisa, ganun pa rin. Amen. Sino sa atin yung ganun pa din? Yung intensity mo nung nag-EGR ka, fresh pa rin kaya hanggang ngayon. Amen. Sila ganun, nanatiling tapat. Partida, walang leader. Wala silang, pinipersecute sila, pinapahirapan sila nung time na yon. Pero nanatili silang tapat. Kung ang faith, yun po yung faith na meron yung mga Thessalonians. Ano po? So, sabi dito sa next slide, verse 7. Yan. Mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, napasigla kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabubuhayan kami ng loob kapag kayo'y nanatatiling matatag sa pananampalataya. Kulang eh. Next slide, sa verse 9, kompletuhin ko lang. Masahin natin. Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos dahil sa kagalakang natamo namin dahil sa inyo? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muling makita at mapunuan ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Alam niyo po, ang nakitang keyword natin dito is yung comfort. No? Balikan natin sa verse 7. Ayaw. Ayun. Sa inyong pananampalataya, napasigla kami. Ano po? Napasigla. So sila Paul sumigla. Actually, nakahinga ng malawag, kumbaga. He was comforted nung nalaman niyang buti na lang. Tapos sabi sa English, gave them new life. Sabi diyan, nabuhayan kami ng loob. Amen. And then lastly, sa verse 9, sabi doon, yung kagalakan, they have this great joy. They felt relieved nung nalaman nila, yung na-discover nila na okay,
yung sitwasyon ng mga tiga-Thessalonians. Sabi dito, nanatili silang nakatindig. No? They stayed in their faith. And then tuwan-tuwa si Paul. Actually, Paul, anong purpose ni Paul? Paul was there to encourage the church. Pero nung yung nakita niyang nanatili yung church, baliktad ang nangyari. Paul was then encouraged by the church. Amen. Sana po sa tayo, buhay natin, nakaka-encourage po tayo. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Na-encourage ka ba? Pag nakikita mo yung katabi mo, o nanggigigil ka, gusto mong sabunutin. Sabunutan yun. Ano pong nakikita? Pag nakikita mo yung katabi mo, nakaka-encourage ba? Amen? May comfort ba? Nabubuhayan ka ba ng loob pag nakikita mo yan? Pag nakita mo yung cell leader mo, or cell leader, pag nakita mo yung members mo, na-encourage ka ba? You can be an encouragement. Amen? Lalo na po sa ating mga leaders and pastors. Nakita ko lang din dito, alam niyo po, madalas po kasi ang setting ganito. Ang nang i-encourage po, pastor, tama po ba? Ang madalas dapat nang i-encourage pastor, ina-encourage yung church. Or cell leader, ina-encourage yung cell member. Pero bihira po yung mga nakakapag-encourage sa mga pastor. Minsan di natin nakikita, pero meron po rin battles yung mga yan. Yung mga leaders po, may mga sariling battles yan. Tao po tayo lahat. Actually, pantay-pantay lang tayo sa mata ni Lord eh. Hindi naman po ibig sabihin leader mataas or pastor mas mataas. We're people, lahat po tayo will be persecuted, sabi nga. Lahat tayo may afflictions, may sufferings. Iba-iba lang po ng level. Pero lahat po tayo may struggle. Kaya sana yung mga leaders natin, i-encourage natin. Hindi lang po encourage natin by words. Minsan madali kasi magsabi ng encouragement pag salita eh. Pero sana pag nakita pala yung buhay natin, nakaka-encourage na. Amen? Yung nakakatawa na, hindi pag nakita yung buhay mo, dumadagdag ka pa sa isipin nila. Amen? Nakakadagdag ka pa sa stress ng ibang tao, hindi lang ng leaders eh. Kahit sa paligid mo eh. Encouragement ka ba sa bahay? Tayo po ba ay nagiging encouragement sa bahay? Sa school, sa trabaho natin, sa workplace. Ano po kaya tayo? Encouragement o discouragement? Amen? So, sana yung buhay natin, tulad ng mga Thessalonians, maging model, no? Na kahit walang leader, they stood their faith. Alam mo, matutuwa yung leader, yung mga pastors, makita lang tayong umayo sa Panginoon. Makita lang tayong lumalago sa Panginoon, okay na yon. That's the best encouragement you can give. Amen, church? So sana ma-encourage talaga ang bawat isa. Kaya maganda pag ang bawat isa na i-encourage, yung katabi mo din, no? Matutuwa. Amen? So, yung buhay natin magiging blessing sa ibang tao. Hindi po ba? Na kahit mga hindi unbeliever, pwedeng ma-encourage. Pwede kang makapag-win. Amen po ba? So sana ganun po yung maging lifestyle natin. May natutunan po tayo sa buhay ng mga tiga-Thessalonians. And then next, last po dito sa verse 10, nanalangin po si Paul. Actually, sinabi niya, I am praying earnestly. Mataimtim naming dinadalangin. Anong oras daw? Araw at gabi. Ganun kadalas. Kamusta po ang ating prayer life? Amen. Actually, he was praying na magkita talaga ulit sila. Ganun katindi. Paul showed here the value of prayer. How do we pray for the people? Paano po tayo manalangin sa mga tao? Lalo na yung mga wala sa Panginoon. Yung desire niya na makita. Sa ating mga, how do you pray for your cell members? Yan. Araw-gabi din kaya? Earnest din kaya? Amen. Sabi, mapunuan kung ano man ang pangangailangan ng kanilang faith. Yun yung prayer niya. Na kung ano man na magkulang, mag-doubt man to, sana mapunuan. No? So, he was praying for them. And then lastly, sa part 3 na po tayo, ito yung last part ng Thessalonica, chapter 3. Sabi dito, itong last part na to, it's a prayer. Prayer to. Pinag-pray niya yung mga tiga-Thessalonians. Sabi niya dito, loobin nawa mismo ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesus na makapunta kami dyan sa inyo.
Naway palaguin at pasaganain ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Basahin ko na po yung kasunod. Nang sa gayoy palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Yesus kasama ang lahat ng kanyang mga hinirang. Hatiin natin Dalawang klaseng prayer po yung pinakita dito ni Paul. Yan. Unang-una, the prayer to or the desire to reconnect. Paul was praying here to God. Sa English, sabi dyan, direct him back to the Thessalonians. That one day, the Lord will allow them to reunite. Amen. Do you have this longing to reconnect with the people? To reunite with the people, especially sa mga taong alam nating unbelievers. You have this desire. Ito po yung naging prayer request niya. Pangalawa, lastly, for their love to grow and overflow and to everyone else. To each other and to everyone else. Hindi ko lang nabuo. No? Na isang prayer niya, yung pag-ibig nila sa isa't isa is mas lalong tumibay, mag-grow, amen, and then mag-overflow. Paano mag-overflow? Na hindi lang yung pag-ibig is nararanasan within the church. No? Hindi lang within the church. Sabi doon, the people around you. Na yung pag-ibig ay umabot hanggang sa mga tiga-Greek. Sa buong Thessalonians. Hindi lang sa church. Na mas tumibay, manatili yung pag-ibig, mas lalong lumago, lumawak yung pangunawa. Amen. And it all ends up with our purpose Ano nga bang purpose natin? Parang hindi kayo convicted sa purpose natin. Ano pong purpose natin? Yon. To love God and to love people. Kaya we have to abound in love. Paul's prayer simply magkaroon siya ng increase sa pag-ibig among the church and the unbelievers, mga taong wala sa church. Kasi po without love, sabi po sa verse 13, mawawala po yung encouragement. No? Yung pagpapalakas ng loob galing kay Jesus. Yung pagiging banal, yung pagiging blameless sa harap ng Panginoon. Without love, wala po yun. Amen? So pray to always abound in love. Sana yung pag-ibig natin talagang lumawak. Pag-pray natin mabuti yan. Amen? Kasi in time, dadating yung panahon, pwedeng pumutok yung fuse mo. Amen? Depende kung anong klaseng struggles meron tayo. Pero in time, sana lalong tumatagal. Amen? Yung travel mo papunta kay Lord, sa buhay sa mundo natin dito, sana halong tumatagal, lumalaki yung pag-ibig. No? Hindi yung habang tumatagal, nagle-lessen. No? Habang tumatagal, lumalawak yung pangunawa, yung pag-ibig sa kapwa, sa bahay, sa family mo. Amen? So, with love, the more na mas titibay po tayo, the more na mas titibay yung faith mo, the more na mas mananatili tayo. Okay po ba? So, we have to pray for those things. Amen. And hopefully, may natutunan po tayo sa buhay ng mga tiga-Thessalonians. So, before we end, pwede po ba tayo mag-pray? Yes, Lord God, we honor you, we worship you, Panginoon. Thank you for your message today, Panginoon, na aming narinig. I pray, Lord God, na gamitin niyo itong buhay ng mga Thessalonians, Lord God, upang ma-encourage kami sa klase ng faith, ng love na dapat meron kami, Panginoon. I pray na mas lumawak, Lord God, ang pag-ibig, Lord God, ng mga ng church, Panginoon, ng mga tao nandito, Lord God. And so that your love can spread, Lord God, hindi lang sa church, kundi among sa mga unbelievers, sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon, at madala namin sila, Panginoon. We thank you for this day and anuman distractions na gagawin ng kaaway. We rebuke them and cast them out, Panginoon. Maraming salamat sa blessing, sa anointing, Lord God. We pray to bless each and every one of us bago kami umuwi, Panginoon. Maraming salamat for this day. In Jesus' name. Amen and amen. Pagpapalakpak tayo, pumalakpak talaga tayo ng matino, palakpak sa Panginoon. Parang parang napipilitan
Ayaw ni Lord kasi ng pilit. Palagay ko naman wala naman tao may gusto ng pilit eh. Di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Parang pilit. Ano? Ang galing ni Paul, no? Nasa malayo na siya sa ibang lugar, pero nagawa pa rin niyang mag-disciple. Nagawa pa rin niyang magpalakas ng kapwa mananampalataya kahit nasa malayo. Amen? Tayo minsan katabi na lang natin, di pa natin ma-disciple eh. Amen? Alam nyo, ito napansin ko nung araw, nung early Christian church, napakabilis ng pagdami ng Christians. Pakabilis. Bakit kaya napakabilis? Wala naman silang Facebook Live. Ay. Diba? Wala sila sound system. Hindi sila aircon. Hindi maganda upuan. Persecuted pa. No, wanted pa. Pero bakit ganon? Ba't parang makita mo isang preaching ni Peter, and on that day 3,000 was added to their number. What? Samantalang tayo may background music ka pa habang nagsasalita. May music team, naka-aircon, no? Pero bakit parang ang hirap pa rin mag-disciple? Sabihin natin lahat, right heart. Because when the heart is wrong, everything is wrong. Alam niyo, a true believer of Jesus Christ, a true follower of Jesus Christ, will surely share the faith and the love na naranasan niya sa Panginoon. If you're a true born-again Christian, you can't help it but share it. Tinan nyo to naalala ko yung babae, doon sa encounter kahapon, na ano ko nga, sabi ni Anton. Nung una, sabi sa ate ko ate kasi gusto ko pag lumapit ako sa Diyos, yung tama na ako no, yung ayos na ako, yung naihanda ako na buhay ko, yung karapat dapat ako. Mamamatay ka na, hindi pa mangyayari yun. Amen? Hindi mangyayari yun. The more broken we are, the more we need the Lord. Hindi mo kaya yan, kapatid. Sa sarili mong lakas, sa sarili nating kakayanan, hindi natin yan kaya. We need the Lord. Kaya naalala ko, yung babae na nakausap ni Lord doon sa may water station, no? Naalala niyo yung the Samaritan woman na yung doon sa balon, kukuha siyang tubig. Sabi ni Lord, nakipagkwentuhan lang. Si Lord, tuwing merong He is intentional. Sabi natin lahat, intentional. Akala mo makikipagkwentuhan lang, akala mo makikipagmarites lang si Lord. Pero meron siyang purpose. Kasi akala mo makikipagmarites siya paglapit pahingan tubig, ganyan. Ba't mo ako kinakausap? Dapat di ka nakikipag-usap sa akin Samaritana ako no? Tapos tinanong niya tungkol doon sa asawa. Tinanong niya, parang parang kala mo nakikipag-chismisan si Lord, di naman niya kilala, nagtatanong ng personal na buhay. Tinanong tungkol sa asawa, sabi niya, hindi, wala po ako asawa. Sabi ni Lord, tama ka. Kasi alam ko, di mo naman asawa yung kasama mo Alam ko nga, nakadami ka na Yung buhay ng babae, hindi sa mata ng tao, hindi karapat dapat kay Lord. Pero tinan mo, si Lord pa lumapit. Kakahiya tayo minsan Alam mo, kahit ganyan tayo, gustong-gusto ni Lord mapalapit tayo sa Kanya. Gustong-gusto ni Lord kasi mahal na mahal niya tayo Katulad ng isang magulang, palagi natin sinasabi, kahit anong sama ng anak, di ba Brad? No, kahit anong sama ng anak. Ang
Ang gugustuhin lagi ng magulang, hindi niya sasabihin, itong anak ko na to, loko-loko to eh. Dapat dito, malital injection na eh. Dapat dito, makakulong ng mga 10 life imprisonment eh. Hindi yun ang gusto mangyari ng magulang. Kahit ganun yan. Kahit ilang beses niya pinagnakawan yung magulang niya. Kahit ilang beses niya na-disappoint yung magulang niya, ang laging gusto ng magulang is for his child to come back. Anong gusto niya? And it will always break the heart of the parent kapag lalayo patuloy yung anak. Kaya si Lord siya na lumapit kahit palpak pa yung buhay ng babae. Kahit hindi karapat-dapat yung buhay ng babae. Hindi iintay ni Lord, teka, ayusin mo muna yung buhay mo. Ayusin mo yung annulment nyo. Ayusin mo yung divorce mo bago ka lumapit sa akin. No, si Lord na ang lumapit sa kanya. At nung naranasan ng babae, ang sabi niya, ang sino mang iinom ng tubig na aking ibibigay, kailanman siya hindi na mauwaw. Kaya yung babae, nung naranasan niya, you must be the Messiah. At nung naranasan niya si Lord, he can't help it but share it. Pumunta siya sa kanila at sinabi niya, sundan niyo ako, narito na ang Messiah. She can't help it but share it. E tayo, ang tagal na natin minsan sa loob ng church. A true Christian will always pass on. Sabi kanina, yung mga taga-Thessalonica, persecuted because of their faith. At sabi ng Lord, sabi rin ni Paul, sabi niya, ito, early warning, mga taga-Thessalonian. Dahil tinanggap niyo si Lord, expect magkakaroon ng persecution, yayanigin ng buhay pananampalataya mo. Ito na rin ang early warning ko sa mga nag-encounter kahapon. Asahan nyo, yayanigin kayo. Apoy na apoy kayo kahapon, dadating ang demonyo, may kasamang mga bumbero, pipiliting patayin ang apoy na meron kayo. But always keep your fire burning. No, always keep it burning. Ang gagawin niyo lang, always go to your fireplace. Amen? Kasi alam nyo, patayin man ang apoy, subukan mang patayin ang apoy, pag masyadong malakas. Naalala ko nung araw, yung katabing bahay namin, 16 na truck na bumbero, naubos na ang tubig, hindi namatay ang apoy. You know why? Because the fire was so strong. Because the fire was so strong. Kaya sabi mo sa katabi mo, panatilihin mong naglalagablab ka. Alagaan mo yan. Ang apoy inaalagaan. Amen? Kasi yan, parang kapilang yan. Kapag napabayaan mo, lumalamig. Amen? Huwag mong papabayaan. Keep it hot and burning. Amen? Ano yung mga fireplace natin? Number 1, daily devotion. Dapat every day you read the Word of God, you meditate the Word of God, and you talk to God. Dapat regular yan. Lifestyle yan. Amen? Sabi natin lahat, lifestyle. Smile kayo. Harap ka sa katabi, tapos tingnan mo yung ngipin. Di ba? Teka lang, hindi ako napatoothbrush kanina. Amen? Taas ang kamay ng mga nag-toothbrush. Bakit? Lifestyle mo na, nakasanayan mo na kasi, tapos pag hindi mo nagawa, you feel weird about yourself. Teka, hindi ko na. Yung iba nga, kapag alam nila hindi nag-toothbrush, nakaganyan, makipag-usap. Ba't yan nakaganyan? Baka mapatay kita. Di ba? Lifestyle mo na ginagawa, you do it every day. Kasi alam mo, kapag hindi mo yan nagawa, lalo na nagsunod-sunod na yan, no? Una, masangsang lang. Susunod, nakamamatay na. Yun ang nangyayari. Kapag ka hindi mo na pagpatuloy ang lifestyle na yan, ganun din yan sa Christian life. Una, devotion mo, 1 week, 2 weeks. Una, nakakapampalamig lang yan ng apoy. Panay-panayin mo yan. Mamamatay ang apoy mo. Number 1, daily devotion. Pangalawa, always be in touch with your cell group. Every week. Every week. May mga pagkakataon, minsan nakaka-skip tayo ng 1 week for some reason. Pag nangyari yon, umatin ka lang ulit sa kasunod. Huwag mo sabihin, nakakaya, absent ako last week. Sino rito nakaranas, hindi ka nakakain, nakapag-skip ka ng meal for some reason?
No? Hindi ako nakakain ng lunch kanina, na-busy ako, may ginagawa ko, hindi ako nakakain eh. So hindi ka nakakain ng lunch, hindi mo na itutuloy yung dinner. Di ba itutuloy mo lang ulit? Parang lalo ka nga dadaming kumain eh. Ganun lang din yon. Hindi ka man nakapag-cell group, balik ka lang sa kasunod na week. Hindi ka nakapag-church. Yan, madalas ko marinig eh. Nahiya po akong bumalik sa church. Bakit? Tagal-tagal ko na po hindi naka-attend. Ang gusto mo mangyari? Gusto mo mangyari? Amen? Kaya yung mga nanonood dyan, alam ko, matagal nang absent, balikan na. Hindi na galit si Lord. Hindi naman galit si Lord, pati na. Ang gusto niya, bumalik tayo. No? Akala kasi natin it's by our own works, which is wrong. Hindi po yan sa sarili nating kilos at sarili nating gawa. Katulad nung prayer ni Paul. Yung prayer ni Paul, sabi doon, ang prayer niya, ma-reconnect sila, di ba? Ma-reconcile, magkita-kita ulit. Amen? You know, guys, our prayers are parameters of our maturity. Amen? Maturity. Anong pinagpe-pray mo? Ano laman ng prayer mo? Ano laman ng prayer mo? Palagi bang give us this day our daily bread? No? Lagi bang ganon? Ang prayer ni Paul, Lord, sana makita ko yung mga disciple ko ulit. Yung mga dinadala ko sa'yo. Sana, Lord, palakasin mo sila. How many among us here are praying for our fellow church members? For our church leaders? Lord, yung mga pastors namin, yung mga leaders namin, tulungan mo, Lord. Alam namin, mahirap. Lord, yung mga kasama ko sa cell, sana talaga mag-grow kami lahat in faith. Makikita mo yan sa prayer, laging pengi noon, Lord eh. No? Pengi noon, Panginoon. Amen? Kaya ang tawag mo na kay Lord, di na Panginoon, puro pengi noon na. Hingi ka lang ng hingi ka lang ng hingi. Tamad-tamad mo naman mag-church, tamad-tamad mo naman mag-cell group, tigas-tigas ng mukha. Amen? Kahapon may sinabi ako about salvation, karapatan. Nung tinanggap natin si Kristo, nagkaroon tayo ng karapatan. Pero alam nyo, ang bawat karapatan, merong kalakip din na obligasyon. Nung nag-asawa ka, yung asawa mo, nagkaroon ng karapatan sa lahat ng property mo. Pero bilang asawa, may kasama ring obligasyon yun. Minsan lang gusto natin, puro karapatan lang eh. Lord, tinanggap kita, pasok ako sa langit ha. Lord, pagpalain mo ako ha. Pero yung obligasyon mo bilang Kristiyano, kamusta naman kaya? Amen? Kakahiya kay Lord. Alam mo yun, nakakaya yung gano'n, no? Yung ikaw yung asawa, gusto mo makuha yung yaman niya, tapos ikaw bilang asawa, di mo pinaglilingkuran yung asawa mo. Sabi mo sa katabi mo, ang kapal. Amen, no? Gusto ng blessing ni Lord, gusto ng favor ni Lord, gusto pahalagahan ni Lord, pero si Lord hindi magawang pahalagahan. Sabi mo sa katabi mo, bago-bago. Amen? Bago-bago tayo lahat, kasi ang buhay. Sino rito nasabihan na nagbago ka na? It's a good thing. It's a good thing. We are supposed to. Ano, di ka magbabago? Magbago tayo for the better, ha? Kung for the worse, pangit talaga. Dapat patuloy tayong nagbabago araw-araw. Amen? Kasi lahat po tayo ay may toyo. Amen? Lahat po tayo ay may topak. Lahat po tayo may diferensya. Amen? Hindi ibig sabihin, Kristiyano ka na born again ka na, kala mo, pagtanggap mo kay Lord, nung nag-EGR, kala mo, bait-bait mo na. Ilang araw lang yan. Ilang araw lang yan. Discipline is more powerful than motivation. Discipline yourself that every day you go to your fireplace. Discipline yourself that you have somebody, you have your cell leader you are accountable to, na inaalam mo, i-disciple ka, tulungan kang magbago para kay Lord, and you change every day of your life until 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, lilingon ka, makikita mo talaga, at masasabi mo, Panginoon, binago mo ang buhay ko. Amen? Pwede palakpakan natin ang Lord. And before I go, I want to make a report. Last Tuesday, Wednesday, and Thursday, I was
in Clark, Pampanga sa Marriott Hotel. Nagawa niyo ba? And salamat sa Panginoon, we are now an official member of the Philippine Council of Evangelical Churches. No po, actually, ang Laguna for Jesus Movement, kasabay ko lang na-ratify si Bishop Hermie Malabanan. No? Ngayon lang din sila naging official. Alam niyo po ang PCEC kasi ito ang talagang the biggest evangelical alliance sa buong Pilipinas. At hindi lang sa buong Pilipinas, ang Pilipinas po ang pinaka-best example ng alliance ng mga evangelical churches sa buong mundo. Amen. Pwede palakpakan natin ang Lord. Kaya po yung dating director ng Philippine Council of Evangelical Churches, si Bishop F. Tindero, if you can remember, si Bishop F. Tindero, napalitan na siya. Si Bishop Noel Pantoja na since 2013-2015. Bakit? Kasi si Bishop F. na-promote. Siya na po ang director ng World Evangelical Alliance. Filipinos are taking the lead. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po yung mga tropa ko doon. Hindi, joke lang. Nagpa-feature lang ako. Si Peter Tanchi as the chairman of the board of the Philippine Council of Evangelical Churches. Si Bishop Noel Pantoja, the national director. Siya ang pinaka-CEO. He is running the show for the Philippine Council of Evangelical Churches. At kasama na po tayo doon. At magkakaroon ng youth movement ang Philippine Council of Evangelical Churches. Katabi ko dyan si Bishop Chito ng ABCOP. Ano pa meron dyan? Yan. Tayo po ay nakasama na doon. Pangalan natin yun, naandun na siya sa circulation ng magazine. Yan po ay mga listahan ng mga new members at yung may highlight na kulay yellow, Powerhouse Christian Fellowship. Kanina, sabi ni Kevin, encouragement. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo kung may encourage ka dyan. Gaganahan ka bang mabuhay dahil dyan sa katabi mo? Gaganahan ka bang maglingkod dahil yan ang kasama mo? Alam niyo po, maging kalakasan tayo ng bawat isa. Nung naandoon ako sa Marriott, naka-receive ako ng message. May biglang nag-message sa akin. Sabi niya sa akin, Tay, I'm so proud of you. Baka lang walang nagsasabi sa iyo lately. You inspire me to pursue ministry. Hindi biro yung ginagawa mo sabay-sabay at kitang-kita ko na nahirapan ka. Actually, wala ako first service kasi I finished mentoring Dubai 2 a.m. Almost 2 a.m. Siguro alauna. Started ng 11 o'clock kahapon. Galing ako sa encounter. So Friday hanggang Saturday from 6 a.m. in the morning hanggang 7 p.m. po ng gabi andito ako. And from 3 p.m. to 7 p.m. nagpipreach ako. 3 p.m. to 7 p.m. Pagkatapos po nun, sabi ko, bilisan nyo mag-picture kasi merong night of fire. At andun pa rin ako nun, natapos kami mag-aalas 9 ng gabi. Pag uwi nung gabi, medyo napapagod talaga ako. Natulog na muna ako ng at least 1 hour. Wake up at 11 to start another mentoring for Dubai. Tapos ako around 1:30. Sabi rito, hindi biro yung ginagawa mo sabay-sabay at kita ko sa'yo na nahirapan ka na. Madalas gusto ko yung kausapin, kamustahin. Kaya lang sobrang busy mo. Basta I'm always here to support you. I praise the Lord for your life. Thank you. Kain tayo sa labas soon kapag ano. Alam nyo, sometimes, a word of encouragement, sa totoo lang, ito lang naman yung na-receive ko. Wala naman ako na-receive. Hindi nagpaparinig ako sa inyo, ha? Hindi nagpaparinig ako sa inyo. Yung iba kasi talaga okay lang dahil alam niyo yung mga nagpo-post ng alam niyo, hirap-hirap nang walang kumakamusta sa'yo. Ipo-post sa Facebook. Tapos makikita mo sa comment, oh bro, kamusta na? Ganyan. Paano, napaka nun. Iba naman kasi yung talagang naturally, your kasamahan in the church, na andun yung heart na kamustahin ang bawat isa, di ba? To strengthen ang bawat isa. A week ago,
Nakipag-meeting ako sa isang pastor, kasama ko sa G12, nag-meeting kami rito. Tapos pinag-usapan namin mga tungkol sa ministry, no, kung paano sila sa mga churches nila, no, paano nangyari. Sabi ko, pastor, nung nag-usap tayo, parang bigla ako naawa sa sarili ko. Amen. People need encouragement. Not only those people in the ministry na nagsiserve as pastors, your cell leaders, kahit sino, maging ugali natin, maging kalakasan ng bawat isa. Yung kapatid mo, no, kasama mo sa cell group. Kasi kung yan ang gagawin natin, mas lalakas siguro tayo. Kaysa away kayo ng away tayo ng away. Sisilipin mo yung pangit sa kanya, sisilipin mo yung problema sa kanya, irereklamo mo, kukwento mo rin sa isang kapatid. It's a very immature thing. Pero alam nyo, if we will keep on speaking words of life sa bawat kapatid, sa akin man, or sa mga cell leaders nyo man, or sa mga kasamahan nyo lang mismo, speak life. Speak life. Amen? Maraming salamat po at magpatuloy tayong lahat sa paglilingkod sa Panginoon. God bless you everyone.